Nandito na tayo sa ilog. So, habang nandito po tayo sa ilog, sasagutin ko lang po yung tanong. May nagtanong po dito kung ano yung timeline ko. Tapos kung paano ako nakarating dito po sa Canada. Hello guys, welcome to my vlog. Yun guys, thank you pala sa mga sumusubaybay sa aking vlogs, sa aking journey dito sa Canada. So ngayon, for today's video, nandito tayo ngayon sa camping site dito sa aming area. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ay, ayun. Ngayon lang nakakita nyo. Wow. Tatalong ba yan? Ay, nakatingin nga eh. Gutom eh. Nakatingin siya. Ang cute pala ng squirrel. Ay, dalawa sila, oh. Ay, lala. Yan guys, so ito yung mga camping site dito. Yan guys, yun may squirrel. Alang cute. Parang dagang maganda lang ang buntot eh. Ginagandaan. Canadian na daga. Baby! Mamaya na ko muna. Kaya na nga sa labas. Nakalamang na yung Akin na lang ako dyan pa na lang. Dati 2 point something lang. eh ngayon. Mahal na ito. Mahal pa sa baboy. Yung chicken breast natin, makapahal no? Oo, 23 na. You want noodles? O sige. Ito po, can you have this chicken? What? Rice? Yan guys, pag naligaw ako, alam nyo na. Yan guys, ito daw yung uso dito, camping. Tapos marami din mga Pinoy na nagka-camping dito. Okay guys, so ngayon pupunta tayo dun sa river. Ang creepy. Look at this guys, ang creepy ng bahay. Baka dukutin na lang ako dito. Ayan guys, so dyan nila ginagawa yung ritual. Joke lang. Kaya pumasok dyan. Okay guys, ayun na yung ilog. Ito tayo dito.
Yun guys, so nakarating na tayo sa ilog. May ligo tayo. Charot. Joke lang, syempre. Hi guys. Ayan, so nandito na tayo sa ilog. So, habang nandito po tayo sa ilog, sasagutin ko lang po yung tanong. May nagtanong po dito kung ano yung timeline ko. Tapos kung paano ako nakarating dito po sa Canada. Okay, so pero bago po ang lahat, gusto ko po magpasalamat sa lahat po na nanonood ng aking journey. Dami langaw. Ng aking journey dito po sa Canada. Sa pagsubaybay po, sa mga nagko-comments, sa mga magagandang comments. Maraming salamat po. Mas namomotivate po ako mag-vlog. Okay. So, ito nga po. Sabihin ko po yung timeline ko. I-flash ko po dito. Okay. I-flash ko dyan. Alright. Yan. Sinave ko lang. And so, June 14, 2022, doon po ako nagpasa po ng aking application po. And so, saan ko nahanap po yung employer? So, since galing po ako sa McDonald's, 5 years ago na po akong wala sa McDo. Yan. 5 years ago na akong wala sa McDo po. Tapos, yung mga colleagues ko po before, yun nga po, pangalan niya si Badet. So, nag-ask lang ako sa kanya kung paano siya nag-apply. Tapos, luckily, yung employer daw niya is naghahanap ng lalaking manager, yung shift manager. So, yun po, binigay niya po sa akin yung email, tapos doon, nagpasa po ako ng resume. So, actually, hindi lang naman po ako yung nirecommend. Marami po kaming nirecommend niya, tapos, yun na nga. Tapos noon, after noon, June 14, June 21 yon, na-invite na po ako sa interview. So, bali, nung araw po na yon ay lima kaming ni-recommend niya. 3 lang po yung napiling in-interview. So, isa po ako doon. And then, di ba, sabi ko nga po kanina, hi there. May tao guys, wait lang. Wait lang guys, may mga kanin dyan. Nahihiya ako. Ayun sila. Okay. Yun na, so na tayo. Okay, so yun nga, nung mismong araw nga, June 21, yun yung interview, nawala tuloy ako. So nung June 21, in-interview na po ako, no? So 3 kami interview, umaga yun, 8 AM. Tapos, after nun, basta pinaghandaan ko yung interview. Siguro sa ibang ano na lang yung mga, kung ano yung tinanong sa akin sa interview. Ayun guys, so nung kinagabihan, sinend din na ako yung napili. Yun, June 21 din yun guys. Kinagabihan, sinend sa akin, meron ng job offer, mga ganon. Tapos, after na, basta hiningi lang sa akin yung, basta may yung, puro basta, yung ano, tawag dito, yung employer, meron siyang tie-up na consultant. Yun yung SYMY Immigration. And so, hiningi po sa akin yung passport ko, tapos yung mga client's information. Basta yun po. And then, next naman po is July 21. Yun yung LMIA approval ko. O, diba? 14, 21, 21. Basta magugulat po kayo dito. Puro 21 to. LMIA approval. So, after nung LMIA approval ko po, nagpa-medical na ako. August 21. Tapos, after po nun, yung September, yun, walang update po yun. Ghost. Basta walang update. Ghost month po yan sa application ko. Tapos, after nun, basta medyo matagal po, October, yan, basta October, November, mga nangihingi po sila ng ano, medyo matagal din po yung update po ng SYMY, ng consultant po ng employer. Pero pinaulit po yung mga, basta nagpasa po ako yung mga NBI, tapos yung other requirements pa po. Ayun, basta sabihin ko lang yung mga importanteng dates. And then, ito na nga po, December 14, yun na po, nirequestan na po ako ng biometrics, so pumunta po ako sa VFS nun. And then, after nun, after 7 days, ito po yung maganda doon, after 7 days, na-approve po ako ng visa. Yun na po yung visa approval, 7 days lang po, after nung biometrics. Actually, nung gabi na yun, bago yung approval, nararamdaman ko na yun, parang feeling ko, ma-approve ako eh. So yun, kinabukasan nga po, na-receive ko yung email, na approve na yung visa ko. And then after nun, ito po medyo matagal din po ito. After nun December 21, alam niyo po kung kailan pa yung next na March 21 or March 7 pala. March 7, ayun po requirements ng Polo. So since direct hire po ako, yun yung nagpatagal po ng process ko po. So ayan, basta ang tagal po nun kasi yung tie-up naman din po ng SYMY, since ganun na daw po kasi yung process ngayon eh.
yung employer kukuha siya ng consultant, tapos yung consultant po may tie-up sila dito na sa Pilipinas na agency para mag-ayos po ng polo tsaka OEC tapos yung PIDOS. So yun yung hiningi pa requirements ko po for polo is nung March 7. Tapos natagalan din po yun. After po nun, ang next na update pa is June 7 na po. Noong June 7, yun na yung PIDOS ko. Ayan, after ng June 7, eto na po yun. Exactly 1 year. June 21, doon na po lumabas yung approval ng polo ko, tapos yung OEC. Since bakit po matagal, March po tapos, kasi yun yung nagka-wildfire po dito sa area po dito sa Edmonton, sa Drayton Valley. Nagka-wildfire. Yun din, siguro lucky na din na hindi muna kami nakapunta dito. Kasi dapat ang timeline namin nun, at least sana April, nandito na kami nun sa Canada. Pero since nagka-wildfire nga, siguro kung nandito rin kami, baka wala rin kami pupuntahan, baka wala rin kami sahudan since bago pa lang kami. Ayun, so June 7 po, PIDOS ko na. After ng June 7, Polo OEC, yun nga po, yung lumabas na yun, yung OEC ko din, nung June 21. Then after ng June 21, ito na po yung isa pa pong matinding number. Flight date ko po is July 7, 2023. So napansin po ninyo, 'di ba? Puro 21, 7, 14. 'Di ba po parang ang lucky number, ano ba yung lucky number, parang 777, 'di ba po? So eto po, yung July 7, July is 7. 7th month of the year. Tas 7. Tas pag pinlas nyo po yung 2023, ayan, pa-flash ko dyan. 2 plus 0 plus 2 plus 3 is 7 din. So 7, 7, 7. So yung 21 din, divisible by 7, 7, 7, 7 din. Ayun guys, ewan ko lang kung naniniwala kayo doon. Pero ako naniniwala ako doon na ayun, naswertehan lang po talaga dito kasi di ba like yung iba, hindi ko naman to sinasabi parang pang mayabang. Siguro na feel din ni Lord na kailangan ko kasi as a breadwinner, yun yung naisip ko din po noon bago ako nag-apply. Kasi yun dito po, yun dun sa Pilipinas ako, ang dami ko ng racket, nag-business pa ako ng mga small business, pero kulang pa din. Tapos nag-hosting ako, nag-racket ako ng hosting, pero nakakapagod. Ayun, so parang nag-isip lang ako, tapos nag-pray na din, syempre, na kung ano yung, sana magkaroon pa ako ng isa pang opportunity. Kasi yun nga, dumating to, mabilisan lang, isang within a week na yun, yun lang din po in-applyan ko. Ito yun yung employer ko po ngayon, tapos natanggap din po ako. Ayun guys, sana naintindihan po ninyo, kahit puro basta. Ayan, tapos, ano pa ba? Ayan, siguro thankful na lang din ako kasi I have a prayerful mom. Ayan, madasaling po yung mama ko. Sabi ko sa kanya, pag-pray niya lagi yung application ko nung before, nung nag-ano pa ako sa Canada. At saka ano lang talaga, patience. Patience is a virtue. Ayun, medyo matagal lang talaga din yung mga updates guys. Yan guys, so nagbabalat yung aking labi. Ayun, matagal lang yung mga updates guys, so intay-intay lang din. Isipin nyo na lang yung tawag dito, parang isipin nyo na lang na, basta wag nyo isipin pala na na matagal, ganyan. Basta make yourself busy para hindi kayo mainip yung mga nag-aantay po na pumunta dito sa Canada. So yun guys, so magkano yung nagastos ko? Ang nagastos ko lang po dito ay 10K lang. Ayan, yung yung medical, at syempre yung iba, yung mga pamasahe. Pero yung dito sa application, sa process po, po yun, sagot po lahat yun ng employer. Yan, bali parang 10,000 lang talaga, yung medical lang po talaga yung ginastos ko. At saka yung, syempre yung mga ibang requirements, like yung panglalakad ng NBI, tapos yung kung ano pa, magpapapicture, mga ganun. Yun guys, so 10K plus lang po yung nagastos ko po, pumunta dito sa Canada. So yun guys, sorry sa mga, mga basta-basta ko. Yun guys, sana naintindihan po ninyo. At shoutout, ayan, sige mag-shoutout tayo. May mga nagpapa-shoutout po sa mga Ayan, so shoutout po kay Doy G. Torres, so yung best friend ko po ng college. Lagi niya pong pinapanood yung aking vlog. Tapos, sige wait lang po hanapin ko. Hindi ako handa And syempre shoutout sa mama ko. Mama G, I love you so much. This is all for you. Magpalakas ka para makarating ka dito. Yun guys, basta na-appreciate ko po lahat mga nagko-comment, para mga mother, mga parents din po yung nagko-comment, nakaka-relate, tapos mga ibang OFW na nakaka-relate po sa experience ko po dito sa Canada bilang mag-isa lang po. Kasi nasanay po ako na
Hindi ako marunong magluto. Ganun guys, hindi ako marunong magluto. Kasi since breadwinner ako before, hindi ako parang kain tulog lang. Kasi nga, pagod na sa trabaho. Ayun guys. Hindi ako nasanay sa pagluluto. Eto, wait lang. Maghahanap tayo ng comments. Shoutout ko po kayo. Basta na-appreciate ko po itong mga to. Eto, nung latest na vlog ko yung sa pagluluto. Ito, shoutout po kay Miss Beverly Torres. Sabi niya, ang pait mo naman pong anak, sir. God bless ka. Kaya may masasanay ka din. Thank you po. Tapos ito po si Jane_777. Okay lang yan, June. Masasanay ka rin. Balang araw, pag may time ka, masakano. Shoutout po sa inyo. Darwin Rivera, natatawa ako habang nanonood. I picture myself. Diba, nakaka-relate po siya. Darwin Rivera 4358. Shoutout po sa inyo. And then ito po, LSNTS 372. Just YouTube Eat Iho. Shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout sa mga kapatid ko. Yun guys, so ang nagtanong pala dito, yung timeline, sino ba? Basta flash ko na lang po dito kung sino nagtanong ng timeline ko. Nagtatanong. Yun guys, so please keep on supporting me guys. Yun guys, thank you so much. I love you all. Bye-bye. Yun guys, so additional ko na lang pala. Ano yung mga naging struggles ko habang nag-iintay ng application or ng approval. Hiningal ako. So ano yung mga tawag dito? Yung mga struggles ko nga. So una, basta ito yung number 1. Huwag kayong magbabasa guys ng mga tawag dito. Tigilan nyo na lang magbasa ng mga dun sa mga group kasi nakakadagdag anxiety yun eh. Yung mga ganito daw, may nabasa kasi ako dun. Kulang daw ay expired daw yung ganun yung term niya. Expired na daw experience kaya hindi daw na-decline siya sa visa. Eh parang ako din yung guys. Kasi di ba ina-applyan ka food. Tapos yung recent ko, BPO, call centers, Accenture. Ayun guys, so 5 years ago pa ako wala na sa McDo. Ayun yung papasukan ko ngayon sa Canada. Ayun guys, di ba? Kahit 5 years ago na ako wala sa McDo or sa food industry, nakapasa pa din. And then yung isa pa, may mga nagsasabi kapag ano naman daw, yung sa proof of funds. Ayun, so isa din kasi yung sa hiningi. Yung proof of funds, 20k lang kasi yung naipon ko noon before, yun yung pinasa ko. So 20k lang. Eh sabi nung iba, kapag working kaya hindi na kailangan niya. Pero may mga nagsasabi naman din na mga workers sila pero na-decline sila kasi nga wala silang pinakitang proof of funds. Or minsan sabi nila kulang daw yung 20k ganun. If yun na lang guys, think positive na lang. Ayun lang guys, so yun lang yung dagdag ko. Bye. Hiningal ako. Yan kasi guys, may pasok pa ako ng alas 11. Bali, yun nga, sabi ko diba late night yung duty ko dito. That's all for today guys. Please subscribe and comment naman kayo kung ano mga gusto nyo pa pong malaman dito. Thank you. Ay, parang mas maganda dun. Ay, mas maganda to. Ay, ganda. Ay, mas maganda daw to. Hello. Wow! Amazing, bro! I'm going down with you. Yun guys. Ako din. Yes naman. Ayun pagsulat natin. Wow!